So tara guys, panoorin nyo kung paano natin na-assemblin yung heavy duty na trolley. So ipo-full weld na natin yung kanyang frame, then sunod natin ikakabit yung gulong niya. So continue lang tayo guys, panoorin nyo lang kung paano ang paggawa natin ng heavy duty na trolley. So let's go! Shoutout nga pala kay Idol Romeo Muyot Jr. Shoutout sa'yo Idol. And shoutout din niya pala kay Rene Gallinero. Shoutout sa'yo Idol. And also, shout out din niya pala kay Idol Ronnie Pubas Pagado. Shout out sa iyo, Idol. And shout out sa ating mga Peter dyan na si Jamie Biscara. Shout out sa iyo, Idol. And Peter Arman Biscara. Shout out sa iyo, mga Idol. Keep safe always dyan, mga Idol. So, tuloy lang tayo guys sa ating ginagawa. Yung ating heavy duty na trolley o yung kariton. So, gagamitin natin yan dito sa makina para may service tayo. Dahil yung ating ginawang unang kariton ay kulang. So magdadagdag tayo ng panibago pang trolley. Kasi pag nagsabay-sabay yung mga trabaho ay medyo nag-aagawan sa trolley, mga idol. Kaya sabi ko, sige, gagawa pa tayo ng isa pa para mas mapadali yung ating mga ginagawa. Hindi tayo mahirapan kasi pag may mga ita-transfer na mga motor o mga fuel pump o mga hydraulic jack, so napakadaling i-transfer, mga idol, dahil mayroon na tayong another na trolley. So yan ang purpose niyan, kaya tayo gagawa ulit ng bagong pang heavy duty na trolley, mga idol. So panoorin nyo lang yan yung ating ginagawa, mga idol. So next natin guys ay tatabasin natin to plywood na to, ilalagay natin dito sa loob. So ito na yung pinaka base niya, napakapal niya. So tatapasin natin to, mga idol. Tara, let's go! Siya nga pala, mga idol, sa mga nagbabalak dyan na magbarko na 40 plus na, basta makapasa pa kayo sa medical, tapos may pasa nyo yung interview, tapos pasok kayo sa hinihingi nilang experience, walang problema yan, mga idol. So hello guys, so ito na yung ating update. Bali nakapag-prepare na ako ng ating handle niya. So binalakot ko na rin itong dalawa. So ito yung magiging handle niya, parang ganyan siya. So yan, magiging ganito ang pwesto niya. Yan, ganyan. And lalagay ko na lang ito dito para mas simple lang. Yan, ganyan lang. Biwitin na natin ito dito guys, tapos sasapak na natin ito. So tara, let's go! Siya nga pala, mga idol, kung nakakatulong sa inyo ang ating mga simpleng video, baka naman pwede tayong paki-like, paki-share naman, mga idol, and don't forget, paki-follow naman tayo guys para updated kayo sa ating mga bagong videos o mga bagong upload dyan na video, mga idol. So continue lang tayo guys sa ating ginagawang trolley. So let's go! Sa mga baguang Peter dyan, mga idol, huwag kayong matakot na andyan si YouTube Academy, mga idol, na pwede niyong pagtanungan. So walang problema yan, kaya nyo yan, mga idol, kaya huwag kayong matakot, tuloy lang, mga idol. So guys, welding natin itong support sa ilalim para mas pag-ibay na siya. Sana all. Kapag Peter nga pala kayo dito sa barko, mga idol, hindi naman kailangan ng sobrang galing natin dyan. Ang importante lang ay marunong tayo sa diskarte. So ito na guys yung ating update ng ginagawa nating heavy duty na trolley. So itong purpose nga pala nito ay pagkakabitan nito ng hook para pag ibinaba doon sa baba, lalagay lang nila sa crane. So mayroon silang paglalagay ng hook or yung sling. So yan na lang ang kulang nito, then goods na yan. Yung ating plywood ready na yan. So may support pa siya sa gitna para pag ginargahan mo na mas mabigat ay kayang-kaya, hindi siya lulundo yung gitna. So yan, okay na yan. Weldingin na natin yan guys, tara, let's go! Tips ko lang din, mga idol, lalo na sa mga baguhan dyan na Peter or mga nagbabalak pa lang na magbarko. So ang trabaho naman sa barko ay natututunan na lang yan, hindi naman lahat talaga yan ay alam mo na agad. So ganun lang ang labanan sa barko, matututunan mo rin yung mga trabaho na hindi mo pa alam. So huwag kayong matakot, mga idol. So yun na guys, yung ating ginawang trolley na pang heavy duty. Ang habang nga para nito ay 70. So katamtaman na yung size nito, 70 mm or 700 mm kumbaga sa
sa millimeter, pero sa centimeter ay 70. Then yung lapad niya ay 52 centimeter or 520 millimeter. So yan, sakto lang niya, sakto lang yung ganitong size ang heavy duty na to guys, dahil yung kanyang gulong ay malalaki, tapos may bearing siya sa gitna, kaya talagang matibay ito. So yung angular na ginamit natin, katamtaman lang yung size niya, 50 by 50 yung ginamit natin na angular. Then yung kapal niya ay 5mm yung kapal ng kanyang angular, tapos may reinforcement tayo sa bawat gilid. Yan, ganyan lang. Tapos doon natin pinaupo yung ating gulong, and then nilagay natin na ang pinaka-support sa gitna para hindi siya lulundo kahit nakargaan mo ng medyo mabigat yung kariton, ay yung trolley natin ay hindi siya lulundo sa gitna. So kung nakatulong sa inyo ang ating mga video mga idol, paki-follow naman, paki-like and share naman tayo dyan mga idol. Malaking tulong na yan sa ating mga nagsisimula pa lang na content creator. So tuloy lang tayo sa pag-share ng ating mga idea o discount, mga simple lang. Thank you so much. God bless all guys. Thank you. Thank you. So ilalagay na natin yung plywood na ating tinapos guys. And goods na to. Yan. Pero pipinturahan muna to nila dahil mas maganda pinturahan to bago ilagay ito dahil kakalawangin to. Pero try natin siya guys. Yan. So yan, pag pinupok natin to konti ay yan o, pasok na to dahil sukat na sukat yan. Maganda yung medyo naka force fit konti para hindi siya kakalampag, or mas maganda yung kapit na kapit. So yun na guys, ready na yung kanilang pamimintura. Yes! Shoutout sa ating mga motorman dyan yun. Tuwang-tuwa sila mga idol. So yan, napakaganda na siya. Pas-pas yung ating pinturo. Iba talaga kung tumira yung mga veterans mo dyan. Sana all. So yan na guys, tapos nang mapinturahan yung ating new trolley. So goods na yan. Isasalpak na lang yung plywood, yung sapin dyan. Thank you so much sa inyong lahat mga idol. Kung bago lang kayo sa ating Facebook page, paki-follow naman, paki-share naman yung ating mga video. Thank you so much. God bless all.